dapat papanagutin si Duterte sa extermination na ginawa niya sa tens of thousands na mga kababayan natin at pangungulila ng tens of thousands na mga pamilya. I was very relieved and of course very glad kasi there was a certain point, akala ko patapos na si Presidente sa SONA nila. And incredulous ako na hindi niya babanggitin ng Pogo. Tapos biglang sa huli pala, inanunsyo niya yung banning ng Pogos effective today, winding down ng Pogo operations hanggang katapusan ng taon, at paghahanap ng alternatibong hanap buhay, desenteng trabaho sa some tens of thousands na mga kababayan natin na nagtatrabaho pa sa Pogo. So, malaking tagumpay ngayong araw sa mga babae at bata na nagsumbong laban sa Pogo, tagumpay sa mga whistleblowers na nagsumbong tungkol sa Pogo, tagumpay sa over the months, dumaraming mga government agencies na nakipagtulungan sa amin tulad ng PAOK, yung NBI, at iba pa. And I think tagumpay sa lahat nating mga Pilipino na mga kababayan, mga netizens na talagang sumubaybay dito at talagang idinagdag ang kanilang mga boses na ayaw na natin sa Pogo. Huwag nating kalimutan yung mga government officials na nagsalita na rin itong nakaraang mga linggo, ang Finance Secretary, ang NEDA Director General, pati yung mga business organizations na nagsalita laban sa Pogo. So, malaking tagumpay po para sa ating lahat ngayong araw. And ma'am, you said napatayo kayo kanina, which was the first time? First time, I stood up to clap for the President. Well, yung una, earlier, tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon, isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at SONA dito sa kanilang desisyon laban sa Pogo. Ma'am, do you think the government can solve the problem, can eliminate Pogos by the end of the year? I think that's a good timetable. Ideally nga, ngayon na, di ba? Pero at least sinabi nila may full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa Pogo eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa Pogo. Maraming matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat na pako. And we are contending with the very evil effects ng Pogo hanggang sa ngayon. So, kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng Pogo, siguradong with the same powers na dati inabuso para bigyang daan ng Pogo, sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang Pogo. But what if the scenario that PAGCOR Chair Alejandro Tenco said happens, that Pogos will go underground, continue their illegal operations and victimize many people? How will the government respond to that? Won't that be a negative effect of this ban? Well, na-appreciate ko naman yung perspective ni PAGCOR Chair Tenco, pero kung may policy decision na ang gobyerno, tulad ng mga gobyerno ng sinaunang panahon, tulad pati sa ibang mga bansa, halimbawa nung binanang slavery, nung binanang iba't ibang pang-aabuso pa sa karapatan ng tao, then hindi natin dapat maging excuse na kapag binan natin yan, mag-underground lang yan at patuloy ng mga abuso sa tao, then it will become a matter or problem of enforcement, executive action with all the police powers of the state. So dyan lalong magkikick in ang law enforcement capacities ng ating mga institusyon. So on this good day, let no one make excuses, no? Pero pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa Pogo, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. And what grade will you give the President, Ma'am Medisona, since you're satisfied with this statement on the Pogo? This is a day na half full ang glass. I appreciated still yung position nila sa West Philippine Sea. I really appreciated yung announcement nila sa ban sa Pogo.
Pero meron pa rin marami-rami ibang mga area na mas sana may narinig pa ako sa kanila. Gaya ng ekonomiya, agrikultura at energy, gaya ng health, gaya ng edukasyon. Yung isang malaking bagay, kasi sinabi ni Presidente tungkol sa problematic drug use na extermination was never part of the solution. Napakalakas. Sayang, pagkatapos nun, natapos na hindi nanahimik siya sa issue ng International Criminal Court. Kasi kung extermination was never part of the solution, dapat papanagutin si Duterte sa extermination na ginawa niya sa tens of thousands na mga kababayan natin at pangungulila ng tens of thousands na mga pamilya. Sana nagsalita rin si Presidente sa SONA ngayon tungkol sa iba pang mga concerns ng kababaihan at gender, pati yung SOGS Equality Bill, yung dissolution of divorce bill. And last but not least, sana nakapagsalita pa sila tungkol sa ilan pang mga usapin ng defense, foreign relations, and national security. Bagamat yun nga, sang-ayon ako sa kanila sa West Philippine Sea. So, dahil araw ito na the glass is definitely half full, pero may marami-rami pang importante mga area, I would say 6/10, more than half. Wala na kami pong communication. Blackout po. Yung mga telepono niya, tinatawagan po yata siya. Wala po, blackout na. Pati ng Facebook po, wala na po. Guo has been absent in the previous Senate hearing, citing trauma and problems in her mental health. But one of her attorneys, Stephen David, said they have already advised Guo to come out. Always ang advice ko is to follow the legal processes, di ba? Kasi yan naman, hindi ka naman pwedeng magtago habang buhay. We're talking to one of our lawyers, Attorney Stephen David, joining us via Zoom. Good morning, Attorney. Thank you for joining us once again. Good morning, Diego and Angela. Pasensya na, out of the country ako eh. Well, thank you for joining us po. And of course, I'd like to ask you, because you advised po the suspended mayor to come out, pero do you know po where she is right now? Well, yesterday I was talking with her for more than an hour, and she assured me that she is in the Philippines. Of course, I have to believe her, and secondly, I still believe in the capability of the Immigration Bureau. So she just cannot get out of the country without being nabbed or apprehended at the exit points of the Philippines. So I believe she's in the country. Pero when was the last time you saw her in person, attorney? Kasi, kasi nga out of the country ako. The last time is before I left, nag-meeting pa kami noon eh. So, but tonight, I'll be coming back to the Philippines. I'll try to contact her personally kung magkita kami. May plano nga po ba siyang sumuko sa mga otoridad as we speak, the last time na nakausap niya po siya? Yeah, that is always on her priorities, ano? Kasi nga, sabi ko nga, you cannot hide all your life, diba? You will be wasting, throwing away your life. Kasi imagine mo, ito naman, this is not a penalty. This is just a compulsion by the Senate for a person to testify as a resource person. Once nag-testify naman siya, malilift naman yung warrant eh. So wala naman talagang problema. So the best thing is for her really to show up and help the committee in its investigation. So, madali naman talaga to. Hindi naman pare kulong ka eh. Yes, Attorney, what is your next legal step if ever ayaw talaga niya magpakita? I mean, you've already exhausted the way you've given her advice na lumabas, pero ano po yung next step if sakaling wala talaga? Well, kasi hindi ko rin siya ma-blame kasi nga yung emotional trauma niya tsaka yung fear niya, di ba? Anxiety niya. Hindi ako yung nasa pwesto niya. Pero at any rate, nasa Supreme Court kami. Because we're not questioning the effectiveness, reasonableness, kung kailangan pa ba siya sa Senate. Alam mo, meron tayong constitutional guarantee against right against self-incrimination. No person can be compelled to testify against himself or herself. Sa kaso ni Mayor Ali, sa dami ng mga nakaso niya, criminal, civil, etc., cases, AMLA, na pending against her, any question na pwedeng itanong sa kanya sa Senate might incriminate her. So kung ako ang Senate committee,
hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para kay isang Mayor Alice kasi nga wala na akong mapipiga dyan. Remember, ang trabaho ng Senate is in aid of legislation, hindi para mag-prosecute, hindi para mag-establish ng evidence. Trabaho ng husgado yan. Hayaan na natin ng korte, anyway, isinampanan nila yan. Kung ang gusto nila makuha yung expertise niya as a resource person, hindi siya magiging effective, I tell you, because meron siyang right against self-incrimination. She can always invoke. And of course, the senators will not allow themselves to violate the Constitution. Otherwise, mayroong repercussion yan. Hindi pwedeng kahit sino lang i-violate mo yung Constitution. So, ako lang, yun lang ang observation ko dyan. Attorney, no, sinabi po kasi ni Senator Win Gatchalian na hindi naman daw po pala siya homeschool at naglabas po siya ng ibang mga dokumento proving na galing po siya dito sa Hope Christian College na eskwelahan na pinag-aralan din po sometime ni Senator Gatchalian. Your thoughts on that? Nakita niyo na rin po ba itong nilabas din ng isang pahayagan na class picture na nandoon po medyo sa bandang gitna na batang supposedly kamukha ni Mayor Alice Go? Well, alam mo, ngayon, nowadays, hindi naman tayo lahat naniniwala sa social media publications kasi maraming photoshops dyan. I'm not saying na itong mga ito totoo, pero I'm not saying also that spurious to. Hindi ko rin sinasabing totoo to. So, ang point ko, ang situation ko as a lawyer, if that is your evidence, no, claiming that a person is like this, like that, then you have to present that in court so that in fairness, part of rule of law, we will be given the opportunity to authenticate or verify these documents, di ba? Yung due execution, yung sources nito. Yeah. Kasi ako, I'm just wondering on a personal note, ang dami-dami na ng Senate hearing na yan about her personality. Pero, bakit wala man lang lumabas na isang classmate daw niya sa Grace? Sasabihin, kahit man lang sana sa chismis, no, sa mga marites, ay hindi, kaklase ko yan. Ay, hindi, Meron po, totoo yan. attorney, dun sa sa dyaryo po sa sa Manila Times, meron po silang in-interview pero anonymous po nagsasabi na kaklase nga daw po niya ito si Mayor Alice Go at that time hindi pa nga daw po siya marunong magtagalog. Yun na nga puro anonymous You can always fabricate these things Kasi sa ating rule of law, yung mga anonymous, meron tayong right to cross-examine the witnesses, to confront kung sino man yung mga allegations na yan, kung sino yung mga nag-aakusa sa'yo, you will always have the opportunity na harapin mo sila, tanungin mo sila, i-cross-examine mo sila, and then the court will say, totoo, credible to. That is the only time na pwede mong sabihin ng isang tao, conclusion, na ganito pala talaga. Kasi nga meron na tayo. In essence, attorney, just to be clear lang po, no, in essence, sinasabi niyo po itong mga dokumento na nailabas against sa suspended Mayor Alice Go, may possibility na fake po, specifically itong mga sa school documents. May possibility na genuine yan. May possibility na spurious yan. What I'm saying is, let them bring those documents before the proper forum so that we will be given the opportunity to authenticate, verify, determine the sources of these documents. Then only the court will say to us na ito pala genuine, ito pala spurious, not us, hindi tayo. So, on my part, I cannot comment kung ano yan, kung anong standing ng mga dokumento na yan. What I'm trying to say, wag natin niya ilabas sa public because there is a trial by publicity to the detriment of any accused. Kasi sa mata ng publiko, hindi naman natin masisi dahil yan ang pinapakain ng social media at lahat. Guilty na. Ang hirap kasing labanan ng isang public opinion kung massive masyado na yung propaganda laban sa innocence ng isang accused. Yan, so attorney, I'd also like to take this opportunity po to ask how the suspended mayor is. And kasi sa mga pahayagan these last few days, of course, it's been highlighted na medyong yung mental stress na dinadaanan niya, and apparently also supposedly may mga doctors daw na ayaw mag-attest to this because takot sila na may mabalingan sila ng ibang mga politiko. Your thoughts po on this and yung about also yung mga doctors, may plano po ba tayong kasuhan sila, yung mga ayaw magbigay ng medical certificate? Alam mo, totoo yan. Kaya lang sa ngayon,
bakit mo kakasuhan yung doktor? Dapat ka, mas kasuhan natin yung mga nag-breach ng privacy niya eh. Mm. Yung privacy life niya, yung mga AMLA reports na lumalabas, birth certificates, school records, kung ano man yung mga yan, these are protected by the Data Privacy Act. Mhm. These are yung mga bank secrecy law. Kung meron tayong didemanda, sila yon, hindi yung doktor, di ba? Pero right now, nasa defense mode si Mayor Ali. So, wala naman siguro tayong doon. Wala naman tayong issue about the medical practitioners. Pero attorney, how confident po kayo yung inyong kampo na ma-overcome po itong issue na to ni suspended Mayor Alice Go? Ako, well, sabihin nila mayabang tayo, no? Pero ako, I'm really confident na on legal point of view, malalampasan ito. Kasi una-una yung unang allegation sa kanya, illegal pogo. Wala man illegal pogo. Una-una may license ng PAGCOR. Human trafficking, wala naman siyang control doon. Wala naman siyang participation doon sa operation ng pogo. Paano siya na-involve sa human trafficking kung meron man, di ba? Pangatlo, lessor lang sila eh. As yung dating company niya, yung Baupo Land Developer, lessor lang yun. Hindi naman pogo operator yon. So, hindi ko nakikita, sa AMLA naman, lalo namang madaling sagutin yan kasi nga alam mo sa AMLA ang problema. Hindi ko pa nakikita yung mga documents sa AMLA pero in my previous cases na hinandle ko, ang ginagawa kasi ng bangko, niro-roll over nila yung mga time deposit. May deposit ka 10 million. After 1 month, iro-roll over nila yon another 10 million something, pati interest. Ibang accounts yun, ibang bank accounts yun. Pagkatapos, i-roll over na naman. Alam mo, 10 million mo after 2 or 3 years, billion na yan eh. Pero sa totoo lang, 10 million pa rin yun. Sa records lang nagbabago. Sa record lang, kasi nga niro-roll over ibang accounts. Kaya pag sinama mo lahat ng accounts, tapos inad mo, 10 million, plus 10 million 200, plus 20 million, plus gano'n. Ano na? Ang laki na. Billion na, compounded na lahat. So yan, base yan sa mga na-handle natin mga AMLA cases. I'm not saying na ganito rin situation ni Mayor Alice dahil wala pa tayong pagkakataon makonfront yung mga evidence nila. Pero ako, almost certain na ganito rin yun. Kasi I'm talking with my client, wala siyang alam na billion transactions na yan. Wala siyang alam na ganyan. Oo. Attorney, alam niyo po ba kung sino kasama ngayon ni Mayor Alice Go? Well, una, hindi ko tinatanong yan kasi kung halimbawa lang nagtatago siya, hindi ko kasi, marami na rin tayong na-handle ng mga clients na ganyan. Hindi ko inaalam yan for security reasons. Number one, paano kung mahuli siya doon o makita siya ng makalaban niya doon at sinabihan niya ako, ako ngayon ang primary suspect niya na nag-leak o nagsuplong sa kanya mga kalaban, di ba? I don't ask wherever they are. Attorney, diba? Unless they tell me. Diba? Opo. Pero nagtatanong po kasi yung karamihan, nasaan daw po ang tatay ni Alice Go in all of this, diba? In the middle of all of this. Nasa China yung tatay niya. Nakakausap naman po niya ang kanyang tatay. Sabi niya, nakakausap naman niya. Ano Pero daw po syempre, sinasabi ng tatay niya sa kanya? As a foreigner, bakit mo pipiliin pumunta sa isang bansa na at this moment ay very hostile sa'yo? Diba? Hindi mo pwedeng alam kung ano pwedeng baka ma-detain siya or what, ma-apprehend. For a foreigner to visit a country knowing that you has a hostile personality, it will not be wise for you to do that. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras. That is Attorney Stephen David, ang abogado po ni suspended Mayor Alice Bamban. Thank you, Thank you, Diego Angela. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.